Itinanggi ng 24 oras anchor at GMA Network Consultant for Radio na si Mike Enriquez na tumanggap siya ng pera mula sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Kabilang si Enriquez sa mga media personality na nasa mga dokumento umano ng whistleblower na si Ben-Hur Luy na inilabas naman ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. May news to go si Haji Rieta. Iginiit ni GMA Network Consultant for Radio at 24 oras anchor Mike Enriquez na walang katotohanan ang ulat ng Philippine Daily Inquirer na isa umano siya sa mga personalidad sa radyo at telebisyon na nakatanggap umano ng cash gift na galing sa mga peking NGOs na itunuturing na utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Base sa artikulo, lumabas daw ito sa disbursement files ng whistleblower na si Ben-Hur Luy mula 2004 hanggang 2008. Ang ilan daw rito, ipinadan umano sa dating TV director na si Mon Arroyo. Kabilang sa mga dumaan umano kay Mon Arroyo ang 50,000 pesos na ibinigay raw kay Enriquez noong September 29, 2004. Ayon kay Enriquez, hindi niya personal nakakilala si Napoles o sino mang kaanak nito at wala rin siyang tinatanggap na anumang cash gift mula kina Napoles. Magkahalong galit dahil hindi totoo, nakangagit. Hindi totoo, tsaka halong lungkot din na bakit gagawin ito sa isang katulad ko na wala namang ginagawa. Labag yun sa hindi pwedeng isang anchorman at isang mamamahayan na matanggap ka ng pera, kay regalo man yan, kay suhol man yan, kay ano man yan. Ipinakita niya sa GMA News ang kopya ng listahang naging basehan umano ng Inquirer. Matagal na raw niyang kakilala si Mon Arroyo na dating direktor ng MEL-NJ. Pero dekada na raw mula nang huli silang magkita. Sa isang pahayag nga ni Mon Arroyo, pinabulaanan niyang may iniabot siyang pera kay Enriquez mula sa kumpanya ni Napoles. Ni hindi naman daw sila magkalapit na magkakilala ng broadcaster. Sa pagitan ng mga taong 2003 at 2004, nakilala ni Mon Arroyo si Napoles na nagpakilala bilang Jenny na may-ari ng kumpanyang JLN. Kinuha raw siyang consultant ni Napoles para sa entertainment projects ng JLN. Doon niya nakilala si Ben-Hur Luy na siya naglalabas ng consultant fees. Pero tinapos ni Arroyo ang kanyang consultancy sa kumpanya ni Napoles makalipas ang isang taon dahil wala namang nangyaring entertainment projects. Simula noon, wala lang naging transaksyon si Mon Arroyo kay Napoles, Luy at sa JLN. Ginagalang naman daw ni Enriquez ang artikulong inilabas ng Inquirer pero di niya maintindihan kung bakit kailangang ilabas kaagad ang isang artikulo base sa isang dokumento na wala namang basehan kung totoo. Dahil sa mga ganitong pangyayari, kailangan mas lalo tayong maging mapagmatsyag, lalo tayong maging alerto sa mga pangyayari at higit sa lahat, dapat kayong mga nanonood at nakikinig sa mga sandaling ito, maging mapanuri kung kaninong media kayo magtitiwala. Nagpapasalamat si Enriquez sa lahat na nagpapakita ng suporta. Masa po kayo na hindi po kami matitinag dito sa mga pangyayari ito. Lalo lang namin paiigtingin ang pagbibigay sa inyo ng serbisyong totoo na mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. May 50,000 pesos ding nakasaad sa disbursement entry ni Luy na birthday gift daw para sa broadcaster na si Corina Sanchez noong October 5, 2004. Sa pahayag ni Sanchez na inilathala rin sa Inquirer, sinabi niyang hindi siya nakatanggap ng anumang birthday gift mula kay Napoles noong 2004. Nakaharap lang doon ni Sanchez si Napoles at kanyang pamilya noong nakaraang taon para sa isang interview. Bukod dito, wala na raw siyang ibang naging transaksyon sa mga Napoles at sa kanilang kumpanya. Bukod sa mga nabanggit, may 30,000 pesos din umanong ibinigay kay Mon Arroyo para sa isang dang na umano'y taga GMA7. Base pa rin sa artikulo, nakatanggap din umano si dating DJ Bon Bivar ng 10,000 pesos na ipinadan din umano kay Mon Arroyo. Nakatanggap din daw ng abot sa 715,000 pesos mula sa mga deposit account ng Napoles NGOs ang mga radio announcers na sina Deo Macalma at Ray Pacheco. Sa ibang entry, nakatanggap umano si Mon Arroyo ng nasa 321,686 pesos bilang retainer's fee para sa media. Sakop nito ang pulong sa isang Eric ng Abante Tonight at representation expense para kay Luigi Cruz Valdez ng probe team. Sa inilabas sa pahayag ni Valdez, marindi niyang itinanggi ang nakasaad sa ulat na Inquirer. Hindi pa nga raw niya na-meet si Napoles, mister nito o kung sino mang tauhan ng kanilang kumpanya. Wala raw siyang tinanggap na namang gift mula kina Napoles. 6 na taon na rin daw siyang hindi bahagi ng probe team noong 2004, panahon kung kailan naman nakipagtransaksyon si Luy kay Mon Arroyo kaugnay ng disbursement daw para sa media personalities.
Base rin sa nilathala ng Inquirer, ilang empleyado ng ilang politiko ang nakatanggap din umano ng pera. Kabilang dito ang staff ni Senador Bong Revilla na si Attorney Richard Cambe noong October 13 to 15, 2008. Sa isang pahayag na binigay ng kanyang abogadong si Attorney Michael Ancheta, wala rin daw natanggap si Cambe na pera mula kay Napoles noong 2008 na sinasabing budget daw para sa media. Noong 2008 at 2009 naman, may natanggap din umunong pera si Jen Corpuz na media consultant ni Vicente Soto III na hindi pa senador na mapanahong iyon. Sa dulo ng ulat ng Inquirer, sinabing nakuha ang files ni Luy mula sa isang hard disk. Ibinigay raw ito ng mga magulang ni Luy at dati nitong abogado na si Levito Baligod noong bumisita sila sa tanggapan ng Inquirer noong April 27, 2013. Haji Rieta, GMA News.